Welcome to Mindoro State University, where dreams take root and futures rise. A university of the people, grounded in culture and driven by excellence. From its humble beginnings, MINSU became a full-fledged university on March 16, 2021 through Republic Act 10596 as amended by Republic Act 11006. Guided by its vision, mission, and core values, the university fulfills its mandate in instruction, research, extension, and production, championing inclusive development across Mindoro and beyond. MINSU takes pride in its three campuses: Victoria Main Campus, the home of agriculture; Bungabong Campus, leading in fisheries; and Calapan City Campus, pioneering technology and innovation. Education lies at the heart of the university. With 18 undergraduate and 7 postgraduate programs, MINSU equips learners with competencies for a global future. Supported by dedicated faculty and modern facilities, the university consistently produces board exam top-notchers, competitive graduates, and nationally recognized programs. Beyond the classroom, MINSU serves as a hub of research and community engagement. Research centers and extension programs drive solutions in sustainable agriculture, aquaculture, climate resilience, social innovation, and environmental stewardship, strengthened through partnerships with government, communities, industries, NGOs, higher education institutions, and international networks. As the first state university in Mindoro to gain national and international recognition, MINSU brings Mindoro to the global stage through partnerships, exchanges, and cross-border research initiatives. This is Mindoro State University, rooted in Mindoro, serving the Filipino people, and shaping leaders for a sustainable and empowered tomorrow. Linking voices, weaving stories. Mula sa bawat departamento, campus at komunidad, ating pakinggan ang mga kwento ng tagumpay at pagbabago. Ako po si Icar Jose and this is episode 2 of MINSU TV Campus Connect. At samahan niyo akong muli sa isa na namang makabuluhang usapan tungkol sa mga kapanapanabik na kaganapan sa ating universidad. Tayo po ay live ngayon sa ating Facebook page at The MINSU Official. Kaya naman quick reminder, i-like, i-share at itag na ang inyong mga kabatch, ka-org at dating seatmate. Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-exciting na balita para sa ating mga alumni, ang lalapit na Grand Alumni Homecoming. And alam natin, marami ang kinilig, na-excite at napachat sa mga GC nila nung lumabas yung announcement natin tungkol dito. Kaya naman to answer all your questions, kasama natin ngayong araw ang Director for Alumni Relations, ang napakasigasig at napakisig na si Sir John Bert M. Kauli. Good morning, Sir Jam. Kamusta ka naman? Mabuti kaysa dati, Icar. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mga alumni mula sa Victoria, Calapan City at Bungabong campuses. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pagbati at pasasalamat sa ating masipag at kagalang-galang na University President, Dr. Enya Marie D. Apostol, dahil sa kanyang walang sawang suporta sa ating mga adhikain para sa mga alumni. Ganun din sa ating mga deputy directors dyan sa Calapan at Bungabong Campus, kay Ma'am Mena Kauli at kay Dr. Mylene Brinyosa. Salamat Miss Icar at saka sa Information Office ng MINSU para sa pagkakataong ito. So, salamat din sir actually kasi napakagandang initiative nitong Grand Alumni Homecoming para mabigyan naman natin ng chance na mabuklod-buklod natin and makita natin yung mga naging impact ng Mindoro State University all these years, di ba? Yes, Icar. Pero bago natin simulan ang ating mga tanungan tungkol sa Grand Alumni Homecoming, meron tayong special na segment para sa episode na to. So, to make episode 2 even more special, meron tayong Mystery Box Challenge for today. Yes, you heard it right. So, sa buong programa po, pwede kayong mag-comment ng inyong mga hula kung ano ang nasa loob ng ating mystery box. So, ang ating pong mystery box ay open para sa lahat ng ating online viewers, pero kailangan nyo pong i-like at i-share ang ating live episode ngayong araw.
magbibigay kami ng iba't ibang clues at ang unang makakahula ng laman ng mystery box ay pwedeng manalo ng 100 pesos through GCash. O, di ba? Nanood ka lang, nanalo ka pa. So, ngayon, habang nag-iintay tayo, batiin muna natin yung mga kasama natin online. So, eto. So, nanonood po sa atin si Ma'am Angel Lubos Gipan. Hello po. Si Ma'am Glens Ortega Senyo. Hello po, ma'am. Si Sir Jezreel Cleofe. Sir, thank you po. Si Ma'am Michelle Encarnacion. Kasama din natin si CJ Ponce. Hello po. Si Sir Richard. Si Ma'am Rose at saka si Miss Angie. So maraming salamat po sa pagtutok sa ating Minso TV Campus Connect ngayong araw. And yan, mukhang marami na tayong kasama sa live. So magbigay na tayo, sir, ng una nating clue. Sige, Miss Icar. Ano ba? Gusto mo, sir, ikaw una magbigay ng Hindi, clue? ikaw na lang. Ako na lang, sige. Pwede ko bang silipin? Pwede kong silipin? Okay. Ang laman ng ating mystery box ay, well, meron siyang iba't ibang sizes and shapes. And iba't iba ding colors. So, yun po, yun. So, meron siyang iba't ibang size, shape, and colors. And kung may hula na kayo sa tamang sagot, ay pwede na kayong mag-comment sa ating comment section below. And throughout the show, babalikan natin ang inyong mga guesses. So, ngayon, balikan naman natin ang ating guest for today, Sir Jam. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, Sir Jam, ano po ba yung Office of the Alumni Relations at ano po ba ang ginagawa niyo dito? Bale, yung bagong opisina ng Alumni Relation, bahagi ito ng reforma ng ating President Enya, no? So, ang opisina ng Alumni Relations ay responsable sa pagpapanatili ng ugnayan sa lahat ng mga alumni ng MINSU. Ito rin yung nag-oorganisa ng mga programa, proyekto at kaganapan para sa mga alumni. Kasama dyan yung mga networking, mentoring, kasama din yung mga fundraising, at syempre yung pinaka-inaabangan natin na Grand Alumni Homecoming. Ang layunin nito, mapapalakas yung connection ng alumni sa university at sa isa't isa bilang mga alumni. Ipinagdidiwang natin yung kanilang mga tagumpay, tapos hinihikayat natin sila na makibahagi, patuloy na makibahagi sa pag-unlad ng ating university. Sa palagay ko lang sa pamamagitan ng opisinang ito, nagkakaroon tayo ng isang platform, yung alumni, para manatiling konektado, para makatulong at magbigay ng inspirasyon sa kasalukuyan, at syempre sa mga susunod pang henerasyon ng mga Minsuans. And actually, sir, no, napaka-significant din talaga nung role ng Office ng Alumni Relations kasi talaga namang ang sarap makita na yung Mindoro State University mula sa kung ano man yung mga naging pangalan niya in the past, nagkaroon tayo ng impact sa napakaraming tao. And nabanggit mo na rin naman, sir, yung Grand Alumni Homecoming. And actually, we had our announcement recently na meron tayong gaganaping ganito. And actually, ang daming excited, ang daming nagtatanong, kailan ba to, saan ba to gaganapin. So, ano ba yung pwede mong i-share about dito sa Grand Alumni Homecoming na to? Kaya nga, alam ko medyo marami yung na-excite dun sa homecoming at marami rin yung mga nagtatanong. Pero maganda rin sigurong mabanggit na ito ay initiative ng university para matulungan yung existing nating mga alumni association. Pero bago kayo malito, tatlo yung big dates natin ngayong 2026. Sinadya talaga nating itapat yung bawat homecoming anniversary celebration ng bawat campus para mas makabuluhan at mas festive yung pag-uwi ng ating mga alumni. Kaya paki-note na nito, sa June 20 magkikita-kita tayo sa Calapan campus para sa kaalinsabay ng kanilang 65th anniversary. So ito yung unang leg ng ating banding ng mga alumni. Sa August 22, ito naman yung ating grand homecoming dito sa Victoria Main Campus. Sakto ito sa ating 75th anniversary.
o yung pinaka-Diamond Jubilee natin. Kaya asahan natin na ito yung pinakamalaking celebration. Sa Bungabong Campus naman, on September 19, huling hirit natin yan, kaalinsabay naman ng kanilang 62nd anniversary. So kahit sa ang campus kagaling, may chance tayong makapag-banding ulit. Ayan. So, sir, thank you po. So, yan, mark your calendars, Minsuan. So, ayan nga, magkakaiba palang dates ito para sa tatlo nating campuses. So, it will be June 20 for Calapan Campus and August 22 for the main campus at saka September 19 para sa Bungabong Campus. So, para dun sa mga may work dyan, pwede na kayo mag-file ng leave para sure na makaka-attend kayo sa ating Grand Alumni Homecoming. So next question, sir. Sino-sino po ba yung pwedeng umattend dito? Open po ba ito sa lahat ng batch, panimula pa nung Minas tayo, hanggang doon sa mga graduate lang recently? Ayan, at tamang-tama yung tanong na yan kasi baka yung iba nating alumni nag-aalinlangan kasi baka isipin nila ba para lang ito sa mga bagong graduate ng MINSU. Ang sagot ay isang malaking yes. No? Kahit anong pangalan pa ng school nung panahon nyo, iisang pamilya tayo, welcome na welcome ang lahat. So mula sa dito sa main campus, Mapaminas, MCAT o MINSCAT kapag graduate, sa taga Calapan campus kahit noong CSAT, PCC o MINSCAT days nyo pa. At syempre sa Bungabong mula sa BSF, BCF hanggang sa maging MINSCAT, kahit magkakaiba tayo ng pinanggalingang pangalan ng school, lahat tayo ngayon ay nagkakaisa sa ilalim ng Mindoro State University. Kumbaga nagpalit lang tayo ng damit pero dugong Minsuan nandun pa rin. Ganun din, tuloy ko na, bukas din po tayo sa mga nagtapos sa atin ng high school at graduate studies. Sila ay isang malaking bahagi din ng network ng mga alumni. So, kumbaga, to make it short, it will be a grand family celebration. So, ibig sabihin, whether ikaw ay pioneer graduate or recent alumna, welcome ka sa Grand Alumni Homecoming. And sir, marami rin po ang nagtatanong. Actually, maraming nagtatanong tungkol dito. Pwede daw po bang magsama ng +1? Like, for example, family, o kaya yung may jowa, o kaya other guests. Ay nako, napakagandang tanong yan. Alam niyo naman tayong mga Pilipino, lalo na tayong mga Minsuan, mas masaya kapag mas marami. Ang general rule natin, welcome na welcome ang inyong mga +1. Mapaasawa, jowa, pamilya man, gusto nating makita nila kung gaano kasaya ang komodidad na pinanggalingan ninyo. Pero may maliit lang tayong mga paalaala para sa mga alumni na dadalo. Siyempre, gusto nating maging comfortable ang bawat isa. Alam niyo naman na limitado lang din yung ating preparation at nakadepende rin talaga tayo sa kung ano yung resource, kung anong resource yung magagawa nating i-generate para dun sa event. Kaya sa totoo lang, hindi natin maipapangako na magiging sapat ang lahat. Alam mo na, pagdating sa upuan o sa provisions, kung biglaan ang pagdagsa ng marami, gusto ko lang din maging tapat sa lahat na ang priority po natin kung sakali ay ang ating mga alumni. Siyempre, homecoming po nila ito. Kaya sisiguraduhin muna natin na mga alumni yung mauunang mabibigyan ng attention at komportabling pwesto kung sakali man na magkaroon tayo ng kakulangan. Okay, so welcome naman po ang mga +1 ng ating mga Grand Alumni. So, ito sir, another question na madalas ay naririnig natin kasi for a very long time hindi tayo nagkakaroon ng ganitong event. So ano po ba yung mga makukuhang benefit sa pag-attend nila dito sa ating Grand Alumni Homecoming? Madami. Alam mo, higit pa sa salo-salo, ang pinaka-benefit talaga nito ay yung reconnection. Yung makikita mo ulit yung mga dati mong classmates na matagal mo nang hindi nakakabanding, yung mga professors, iimbitahan natin sila yung mga humubog sa atin, iba yung saya na nadulot ng reconnection. Parang bumabalik ka sa pagiging bata, sana ganun yung effect, no? Yung walang pressure ng trabaho o adulting. Pangalawa, napakalaking bagay nito para sa networking. Isipin nyo yung ang mga alumni natin at ay kung saan-saan pa sila nakarating, nanggaling, may mga professionals na, may mga successful, yung mga business owners at mga nasa gobyerno. Dito sa homecoming, nagbubukas tayo ng pinto para magtulungan ng mga Minsuans
Pwedeng dito mo makilala ang susunod mong business partner, o kaya naman ay makakuha ka ng career advice mula sa mga nauna sa atin. At syempre, ang pinaka-importante, ito ay pagkakataon para mag-give back ng mga alumni natin. Sa pag-attend nyo, maipapakita nyo yung suporta sa ating alma mater. At sa susunod na mga generations ng mga Minsuans, plus magkakaroon kayo ng chance na makakuha ng ating mga exclusive anniversary merchandise na ngayong 2026 nyo lang talaga makukuha. Kaya hindi lang ito basta party-party, it's about identity, pride, and community. Yan. So, tama naman yun, sir. It will be a very great way to reconnect kasi with all our own lives, siguro, about time na rin na makapag-reconnect tayo with our alma mater. Yes. And speaking of giving back, sir, so, alam naman natin na maraming mga alumni na kahit gaano nila kagustong maka-attend, meron silang mga kanya-kanyang circumstances. So, in case, sir, na hindi naman makakadalo and they want to participate, meron po bang any other way that they can still contribute or participate in some other way? Ay, oo naman. Alam namin na hindi lahat ay makakabiyahe pa uwi dahil sa trabaho or sa kanilang mga family commitments, lalo na yung mga nasa abroad. Pero hindi ibig sabihin yan hindi na kayo kasama sa celebration. Maraming paraan para makatulong at makiisa. Una, pwede kayong maging sponsor. Kahit hindi kayo physical na nandito, yung contribution nyo ay malaking tulong para sa ating mga projects at para na rin sa mas mapaganda pa ang ating event. Kaya pwede kayong mag-sponsor para sa inyong batch o kaya ay para sa mga programang pangkabuhayan ng ating mga alumni association. Pangalawa, pwede rin kayong bumili ng ating official anniversary merchandise kahit nasa malayo kayo. Pwede nating ipaship yung shirt or souvenirs para twinning pa rin sila ng mga batchmate nila kahit wala sila dito sa campus. At pangatlo, yung digital participation. Gagawa natin ng paraan na ma-live stream sa ating FB page. Kaya pwede kayong mag-comment, mag-shoutout sa inyong mga batch at makisaya virtually. Kaya kahit nasaan ka man sa mundo, pwedeng makiisa. Bisitahin lang yung ating official online resource para makita ang iba't ibang sponsorship packages at kung paano makapag-contribute. Walang malayo sa pamilyang nagkakaisa. Ayan. Yun, sir. So, it's very good to hear naman na kahit saan ka pala naroroon, you are still part of the family. So, ito pa po, sir, yung madalas nating marinig, lalo na dun sa mga medyo matatagal ng graduate. So, sir, madalas sinasabi nila, wala na po kasi akong contact dun sa mga batchmates ko. Meron po ba tayong pwedeng gawin or meron po bang pwedeng lapitan para hingan ng tulong para makapag-reconnect sila? Wait lang. Oh, okay. So, bago natin sagutin yan at ang iba pang mga katanungan, basahin muna natin yung mga hula. Meron na kayang mga nag-comment sa ating live chat tungkol sa ating mystery box. Wait lang. Okay, so batiin muna natin ang ating mga viewers. So, nanonood pa rin sa atin ang ating avid viewer, si Sir Mondi from Canada. So, hello, sir. So, salamat po sa palaging pagtutok sa Minsu TV Campus Connect. So, sir, siguro pwede na tayong magbigay ng panibagong clue kasi mukhang wala pang masyadong mga nakakahula tungkol sa ating mystery box. Gusto mo ba, sir, ikaw magbigay ng clue? Panghuli na lang ako. So, ano bang pwede nating ibigay na clue? Okay, so sa sense of touch, madalas ito ay matigas, pero siya ay natutunaw. So, yan po ang second nating clue. So, ano nga yung first nating clue? Ang first clue natin is, it comes in different sizes, shapes, and colors. At ang second naman nating clue is, matigas siya pero natutunaw. So, kung meron po kayong hula tungkol sa laman ng ating mystery box, mag-comment lang po kayo
sa ating comment section. So, samantala, quick break muna tayo. Huwag kayong aalis kasi pagbalik natin, sasagutin natin ang ilan sa mga madalas nyo pang katanungan tungkol sa ating Grand Alumni Homecoming. Welcome to Mindoro State University, where dreams take root and futures rise. A university of the people, grounded in culture and driven by excellence. From its humble beginnings, MINSU became a full-fledged university on March 16, 2021 through Republic Act 10596 as amended by Republic Act 11006. Guided by its vision, mission, and core values, the university fulfills its mandate in instruction, research, extension, and production, championing inclusive development across Mindoro and beyond. MINSU takes pride in its 3 campuses: Victoria Main Campus, the home of agriculture, Bungabong Campus, leading in fisheries, and Calapan City Campus, pioneering technology and innovation. Education lies at the heart of the university. With 18 undergraduate and 7 postgraduate programs, MINSU equips learners with competencies for a global future. Supported by dedicated faculty and modern facilities, the university consistently produces board exam top-notchers, competitive graduates, and nationally recognized programs. Beyond the classroom, MINSU serves as a hub of research and community engagement. Research centers and extension programs drive solutions in sustainable agriculture, aquaculture, climate resilience, social innovation, and environmental stewardship, strengthened through partnerships with government, communities, industries, NGOs, higher education institutions, and international networks. As the first state university in Mindoro to gain national and international recognition, MINSU brings Mindoro to the global stage through partnerships, exchanges, and cross-border research initiatives. This is Mindoro State University, rooted in Mindoro, serving the Filipino people, and shaping leaders for a sustainable and empowered tomorrow. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok, Minsuans. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating Mystery Box Challenge, kaya keep those guesses coming. So, eto, bago tayo magpatuloy, marami tayong mga comments na pala tungkol sa laman ng ating Mystery Box. So, may nag-comment dito si Sir Michael Daven Hugno. Sabi niya, kandila daw. Eto, nagpapa-shoutout naman si Ma'am Joanne Del Rosario ng Legal Unit. Ma'am, hello po. And watching from Vietnam, ang may bahay ng ating guest, si Ma'am Sarah. Hello po, ma'am. Ang hula din niya is candles. So, yan. Kung meron pa po kayong ibang hula tungkol sa laman ng ating mystery box, maaari po kayong mag-comment. And kung meron din naman po kayong mga katanungan tungkol sa ating episode for today, maaari nyo rin po yung ilagay sa ating comment section below. At syempre, babalikan natin yung tanong natin kanina before the break. So, Sir Jam, kanina, tinanong natin, kasi nga maraming nagsasabi wala na daw silang contact sa mga batchmates nila. Pwede ba natin silang matulungan para makapag-reconnect? Normal lang naman paglipas ng 10 o 20 o higit pang taon, medyo nagwawatak-watak na tapos hindi na magkakontakan yung mga magkaklase. Pero para malink ulit kayo ng inyong mga batchmate, siguro may 3 tayong pwedeng gawin. Yung una, ang ating official Facebook group, ang pangalan niyan, MINSU Alumni All Campuses. Ito yung pinaka-digital tambayan natin. Mag-join lang kayo doon at mag-post sino yung mga kabatch nyo. Halimbawa, sino po dyan yung batch 1995. Yan. Siguradong may sasagot at sasagot sa inyo. Napakabilis mag-viral ng mga batch findings post doon. Pangalawa, bawat campus natin ay may alumni officers at sinusubukan nating makapag-identify din ng mga batch coordinator. So sila yung mga magiging main bridge natin. Kung hindi nyo alam kung sino yung batch rep nyo, i-message nyo lang ang mga
ang ating page para ma-refer ka namin. Ganun din, sa mga nais mag-volunteer as batch coordinators, i-message nyo lang po yung group natin. Pangatlo, ito ang dahilan kung bakit mahalaga yung ating online registration form. Sa pag-fill up nyo, makikita nyo doon kung sino-sino ang mga galing sa isang batch. Kami na mismo ang gagawa ng paraan para pagdating nyo sa event, may nakalaan ng table para sa inyo. Ayan, napakalinaw naman pala. So, kahit mga nawala na ng contact sa mga tropa nila noon, wag po kayong mag-alala kasi meron pong paraan. Gagawa tayo ng paraan para muli kayong magkatagpo. And for those na hindi masyadong na-catch, sir, ano nga ulit yung pangalan ng ating FB group? Minsu Alumni, tapos open parentheses, all campuses close. Okay, so sa tingin ko yun yung easiest for now. It's the easiest and most convenient way para makakonect sila sa kanilang mga makakonect sila sa kanilang mga kabatch dati. So, para naman po sa ating mga viewers, pwede po kayong mag-comment still ng inyong mga tanong tungkol sa Grand Alumni Homecoming at sasagutin po namin yan ngayon din sa ating episode. Pero paalala po na maging maingat at disente tayo sa pag-comment at panatilihin nating safe ang space natin dito sa social media. So, pwede nyo rin pong, as far as I know, merong QR code, di ba? So, pwede nyo pong scan, naka-display siya sa ating screen. So, pwede nyo pong i-scan para may redirect kayo sa page kung saan pwede nyo malaman kung ano yung iba't iba pang mga info tungkol sa ating Grand Alumni Homecoming. And ngayon naman po, sir, punta tayo dun sa I guess this is one of the most important parts ng ating Grand Alumni Homecoming kasi dito talaga magsisimula lahat. So, yung registration process, sir, pwede nyo ba kaming i-walk through? Syempre naman. Ginawa nating simple at digital ang lahat para kahit nasaan kayong campus o bansa, madali kayong makapag-register. Hatiin natin to sa 3 madadaling steps. Madali sana. No? Step 1, bisitahin yung ating online hub. Pumunta lang kayo sa ating official website o i-click ang link na nakapost sa ating Facebook group sa Minsu Alumni All Campuses group. Doon nyo makikita ang register now button. Fill up the form. Ilagay lang inyong mga basic details, pangalan, graduation year, at kung anong campus kayo, Mapa Main, Calapan o Bungabong. Dito nyo rin makikita ang links para sa pag-order ng t-shirt at kung nais nyo o ng inyong batch maging sponsors. Yung pangatlo, edi yung payment saka verification para sa lahat ng umu-order ng shirt. Pwede kayong magbayad via bank transfer or over the counter sa ating alumni office. Kapag nakabayad na, i-upload lang yung screenshot ng inyong proof of payment doon sa form. Pagkatapos niyan, relax na lang kayo kasi hintayin na lang yung email o yung text confirmation mula sa amin na verified na yung iyong pagbabayad at yung iyong registration. At pagdating ng event day, ipakita nyo lang yung confirmation nyo para makuha ang inyong mga in-order na t-shirt. At yung iba ring merchandise. Ayun. So, madali lang naman pala, no, sir? So, speaking of bayad, sir, ito bang babayaran nilang ito ay para sa registration fee? Or Actually, may magandang balita talaga na wala tayong sinisingil na registration fee. Ang gusto natin, makauwi ang lahat ng walang iniisip na bayad para lang makapasok o makapag-join dun sa ating alumni homecoming. Pero syempre, para mapondohan natin ang mga gastusin ng homecoming, tulad ng venue, yung setup, at iba pang mga kailangan, nagsagawa tayo ng IGP or Income Generating Project. At dito papasok yung pagbebenta natin ng alumni t-shirts. Sa halagang 500 pesos lang, magkakaroon ka ng exclusive high quality anniversary shirt. At ang bonus pa niyan, ang bawat bili mo ng shirt, ito yon, yan, magsisilbing entry para sa ating grand raffle. So, kumbaga, sa isang stone, 3 birds ang tinamaan natin. So, may souvenir shirt ka na para sa ating 2026 celebration. Nakatulong ka na rin sa fundraising para sa ating homecoming at may pagkakataon ka pa na manalo sa raffle. Kaya, hinihikayat natin ang lahat para suportahan ang ating t-shirt project. Hindi lang ito para maging uniform tayo sa event, kundi ito talaga yung magsisilbing gasolina natin para
maging posible at maging libre yung celebration para sa lahat. Sa halagang 500 pesos, inuulit ko, nakatulong ka na, may forma ka pa, may raffle entry ka pa. Saka kung titingnan nyo, yung design natin ay personalized din sa kung ano yung batch ninyo, nakalagay siya. Ayan nga, sir. So, muntik ko na actually makalimutan. Nakasuot nga po pala kami ng official merchandise. So, pwede ba nating ipakita close up? Of course. So, or ipakita na lang natin. So, ang inyong lingkod po, para sa kaalaman ng lahat, ay isa ring proud na produkto ng Mindoro State University na dating MINSCAT sa Calapan City Campus. And si Sir, Ako naman ay Sir ay? batch 2001 ng Minscat High School dito sa Victoria. So, kami po ay bahagi ng pamilya ng mga hinubog ng Mindoro State University. So, speaking of bayad pa rin, sir, ano po ba yung mga accepted nating modes of payment? Nabanggit ko na ito kanina pero dahil napakahalagang aspect nito, maaari silang mag bank transfer sa ibinigay nating bank account at dun sa QR code na in-scan, direct sila dun sa pagbabayad. Pero sa mga nais naman magbayad at magpaabot ng tulong ng face-to-face, maaari silang pumunta sa ating mga Alumni Relations Office or makipag-ugnayan sa akin sa main campus, kay Dr. Mylene Brinyosa sa Bungabong Campus at kay Ma'am Mena Kauli sa Calapan Campus. Nakahanda naman kaming i-assist kayo upang ma-register ang inyong mga naging kabayaran. So, may deadline po ba ito, sir? Sa totoo lang, hindi naman tayo nag-set ng hard deadline pagdating sa financial na support. Anytime po ay pwedeng-pwede kayong magbigay o mag-contribute dahil gaya ng sabi ko, para ito sa mga future projects natin, para sa mga alumni. Pero syempre may munting paalala lang tayo dahil ang ating celebration ay nakadepende rin sa pagtangkilik niya sa ating mga IGPs tulad nga nitong t-shirt saka na ibang merchandise. Napakahalaga na ma-settle niyo ang mga kabayaran bago ang homecoming date ng campus na nais niyong daluhan. Kung bakit? Kasi kailangan nating malaman ng maaga kung ilan yung ipapaprint nating t-shirts at kung ano-ano yung mga magiging budget para sa venue at sa iba pang provision sa bawat campus na pagdadausan natin. Kaya kung taga Calapan ka at gusto mong makakuha ng shirt mo sa June 20 o dapat maganda kung masettle na yung mga bayad weeks before. Ganun din sa Victoria sa August 22 at sa Bungabong sa September 19. Mas maaga nyo kaming matulungan para sa resources, mas masisiguro natin na grand yung magiging salubong sa inyo pag uwi nyo. Tandaan, itong celebration natin ay made for the alumni, by the alumni. Kaya ang pagtangkilik nyo ang magpapatakbo ng event natin. Yun. So, ito naman, sir, ay hypothetical question lang. Hypothetical. In case po na, kunwari, bigla-biglaan na hindi pala makaka-attend itong ating alumni, refundable po ba ito? Sa totoo lang, lalo na kung t-shirt yung in-order, hindi na natin ito mare-refund kasi gaya nga ng nabanggit ko, ang halagang 500 pesos ay para sa inyong official anniversary shirt. Sa oras na magbayad kayo, agad na itong pinaprocess at isinasama na natin sa printing batch para masiguradong may shirt kayo mahawakan. Kaya hindi po kayo, kung hindi kayo pala ring makarating sa mismong araw ng homecoming, ang shirt na yon ay sa inyo pa rin. Karapatan nyo pa rin itong makuha bilang inyong souvenir. Pangalawa, isipin na lang po natin ang halagang ito ay inyong maliit na ambag o donation para sa ating mga pangarap na projects. So kung sakaling may emergency at hindi kayo makakapunta, huwag kayong mag-alala, pwede nyo pa itong ipakuha sa inyong shirt sa inyong batchmate o kaibigan na dadalo. O kaya naman ay i-arrange natin kung paano ito maipapadala sa inyo. Hindi man kayo makadalo physically, yung tulong nyo ay nakarating na at may alaala pa rin kayong makukuha mula sa inyong alma mater. Okay. So, ito sir, another hypothetical question. Actually, hindi hypothetical kasi ina-expect na natin talaga to. Para naman dun sa mga halimbawa last minute nakapag-clear ng schedule nila and makaka-attend pala, meron po ba tayong on-site registration? Welcome na welcome pa rin yung ating mga last minute attendees. Hindi naman natin matitiis ang ating mga batchmate na biglang nagka-extra time o biglang na-miss ang mga kasama kaya biglang sumulpot sa venue. Pero
dahil nga limitado ang ating resources at nakadepende tayo sa kung anong na-generate natin beforehand, hindi na natin na ipapangako na may available agad tayong anniversary shirt para sa inyo sa mismong araw. Gayun din sa ating ibang provisions, unahin natin mabigyan ang mga unang nag-register. Kaya ang payo ko talaga sa inyo, huwag nang hintayin ng on-site registration. Mas maganda na ngayon pa lang na-settle na yung pagbili ng t-shirt at malaman na rin namin kung sino yung mga siguradong dadating. Ayan, so nalinawan na tayo tungkol sa entire process ng na kailangang isailalim ng ating mga alumni para sa ating Grand Alumni Homecoming. So, muli po, balikan muna natin, sir, yung mga nanonood sa atin live. Tingnan natin. Marami pong mga nadagdag. So, nanonood po sa atin si Ate Maggie Empleo. Hello po, ate. Si Sir Jeffrey Reforma. And eto pa lang si Sir Galicia Mondi, ang ating avid viewer, ay first batch ng agroforestry. He is watching from Canada. So ito, sir, ay ating avid viewer na simulat sa poll nung pa tayo ay nagre-radio. So thank you so much, sir. Kasama din po natin si Ma'am Cherry Lynn, si Ma'am Ninya, at saka si Ma'am Donalyn. So maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtutok sa ating Minsu TV Campus Connect. And dyan lamang po kayo dahil magbabalik tayong muli para sa iba pang mga impormasyon tungkol sa episode na ito. This is Minsu, where learning sparks growth. Where innovation meets purpose and communities thrive together. A place where talent shines. And the future becomes possible. Local roots, global reach. We are Minsu, lifting minds, shaping futures. Be part of our journey. At nagbabalik po ang Minsu TV Campus Connect. Kasama pa rin natin si Sir Jam, ang ating Director for Alumni Relations. So reminder lang po, tuloy-tuloy pa rin ang ating Mystery Box Challenge. At hanggang sa dulo ng programa ay pwede po kayong mag-comment ng inyong mga hula. So sir, last na natin tong clue. Pwede bang ikaw naman ang magbigay? Ano ba to? Last na ba to? Last na to, kaya very telling na dapat kung ano to. Ano siya, nagbibigay ng liwanag sa madilim na daan. So, ganda naman ng clue na yan. So, balikan natin, sir, yung ating mga clue kanina. So, ano nga yung una natin, sir, clue? Ang first clue natin ay iba't ibang shape, iba't ibang colors. Saka iba't ibang sizes. So, yung second clue naman natin ay matigas pero natutunaw. At yung sunod ay yung huli natin, liwanag sa madilim na daan. Nagbibigay ng liwanag sa madilim na daan. So, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghula. Pero paalala lang po, tanging yung mga commenter na nakapag-like at nakapag-share ng ating live episode ngayong araw ang pwedeng manalo. At kung sakali po na tama ang inyong sagot pero hindi nyo na-like at na-share ang ating live, hindi pa rin po ito mako-consider bilang valid entry. And bago po tayo magpatuloy, good news muna tayo. Nais nating i-congratulate ang ating student publications at student journalists mula sa The Tumbler, The Sea Hunter at Builders Pandayan sa kanilang naiuwing mga karangalan sa nagdaang Regional Higher Education Press Conference 2026 sa Palawan State University noong February 19 to 21. At ngayon ay bound na nga sila to Tuguegarao City para sa Luzon-wide Higher Education Press Conference 2026 sa darating naman na March 17 to 19. So, break a leg at ipakita nyo ang galing ng ating mga minsuan. So, hindi rin po nagpapahuli ang Doro Shop dahil sila ay kinilala bilang isa sa mga provincial winners ng Young Farmers Challenge Mimaropa noong February 19 sa Quezon City.
Ang Door Shop po ay isang e-commerce platform na dinevelop ng ating mga estudyante at isa sa mga pioneers ng pag-ukol program ng Minsu iVibes. So, balik po tayo, Sir Jam. Nandito na tayo sa medyo exciting na part. After registration po, sir, ano naman po yung mga naka-line up nating activities? Sa totoo lang, tayo ay patuloy pa rin nakikipag-usap at nagpa-finalize ng mga eksaktong activities. Gusto kasi natin siguraduhin na yung mga ilalabas nating line up ng mga gagawin at yung talagang magugustuhan nyo. No? Kaya abangan nyo ang aming official announcement sa lalong madaling panahon. Para bigyan kayo ng idea in general, bawat homecoming sa ating 3 campuses ay sisimulan natin sa isang masiglang parade o motorcade. Ito yung pagkakataon ng nating mga alumni na iparating sa buong community na, ay, nandito na kami, ang mga graduate ng Minsu. Magkakaroon din tayo ng pangkalahatang programa sa pamumuno ng ating mga alumni associations. Dito natin ipapaliwanag ang iba't ibang opportunities to serve para sa mga alumni at higit sa lahat, ito yung pinakamahalagang pagkakataon para makapag-elect ng mga bagong officers ng Alumni Association para masiguro natin na tuloy-tuloy ang ating mga adhikain. At syempre, yung pagdating sa hapon o anumang oras pagkatapos ng main program, ibinibigay naman natin ang pagkakataon sa mga colleges at sa mga program sa pangunan ng ating mga deans at program chairs, yung pagkakataon na magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang inyong mga pinagmulang departments. Ito yung mas intimate na bonding kung saan makikita nyo ulit yung inyong mga dating guro at maririnig ang mga updates sa inyong mga kurso. Kumbaga, balance ang ating homecoming. May celebration bilang isang university at mayroon ding bonding bilang isang pamilya sa inyong mga kani-kaniyang departments o kurso. So, speaking of programs, sir, usually kasi 'di ba sa mga ganitong homecoming, merong mga presentation. So, meron po ba tayong mga batch presentations or competitions na dapat paghandaan ng lahat? Ako, napakagandang idea nung ganyan. Actually, naghihintay din tayo ng suggestion mula sa Facebook group, baka may gusto silang gawin. Kaya, ina-encourage talaga natin yung bawat batch na makapagbahagi ng kanilang mga talents. Alam niyo naman na ang mga Minsuan ay hindi lang magagaling sa kanilang mga professions, kundi punong-puno rin ng talent sa pagkanta, pagsayaw, at kung ano-ano pa. Bagamat pinalalakas natin ng loob ng lahat na maghanda, ang pangunahing layunin natin ay hindi siguro para mag-compete, kundi fellowship. Gusto natin makita ng bawat batch habang nagtatanghal sa stage. Ito yung pagkakataon na maipapakita din ninyo yung inyong batch pride. Baka tandaan niyo pa yung modern dance ninyo nung high school o nung college. Kaya sa ating mga alumni, simulan nyo na yung pagpapractice kung gusto nyo mag-present ng inyong mga talent. No? At kung mayroon kayong inihandang sayaw, jingle, o kahit anong creative na presentations, mayroon tayong ilalaang oras para dyan sa ating programa. Pwede nyo naman kaming i-inform ng maaga para maisama natin sa sequence of activities. Okay, so magandang opportunity din to, sir, no? Kasi syempre, may chance na sila na magkita-kita even before the event. So, another question, sir. Marami ding nagtatanong, sa mga mahilig mag-OOTD, bukod dito sa mga suot natin, sir, meron po bang dress code? Hindi talaga mawawala yung OOTD yan. Lalo na't maraming photo op sa ating mga campus. Pero sa ating pangkalahatang programa, ang ating main dress code talaga ay ang ating official anniversary shirt. Ito yung kulay at disenyong mag-unify sa atin para makita yung pagkakaisa ng lahat ng batches. Para may oneness naman tayo during the main activity. Pero dahil alam ko naman na gusto nyo ring mag-shine ng inyong batch identity, pwede nyo itong ternohan. Pwedeng lagyan nyo ng mga accessories or identity markers or kahit na ano na magpapakita kung anong batch kayo. Pagdating naman sa ibang parts ng program, pwede naman siguro nang mag-adjust. No? Ang mahalaga, maging comfortable at presentable pa rin. Okay. So, nabanggit na rin natin, sir, kanina yung tungkol sa mga plus ones, di ba? So, meron ba silang required na dapat nilang suotin? Wala naman siguro. Ang request lang natin, magsuot ng smart casual na comfortable,
gusto kasi natin relax lang ang lahat habang ina-enjoy yung ating mga campuses. Okay. So, yun yung dapat, naka-smart Mm. casual lang. So, komportableng attire lang po para sa mga plus one natin. So, pero syempre sir, pagdating naman sa actual day natin, importante pa rin yung logistics natin. So, para dun sa mga may dalang sasakyan, meron po ba tayong available na parking space? Ayan. Kasi nga alam naman natin na bawat campus, Mapa Victoria, Calapan o Bungabong, mayroon naman tayong mga available na parking spaces. Pero kailangan nating maging honest, no, dahil sa laki ng inaasahan nating dagsa ng alumni, maaaring mapuno kaagad yung mga parking spaces natin. Kaya narito ang ating munting paalala para sa logistics, first come, first serve basis, no? Kung gusto niyo ng magandang pwesto para sa inyong sasakyan, mas maagang pagdating, mas mabuti. Nakakatulong din ito para hindi kayo maipit sa traffic bago ang ating parada or motorcade. Pangalawa, siguro hangga't maaari, encourage natin ng mga alumni na mag-carpool. Lalo na yung magkakalapit lang naman na yung mga magba-batchmate na lagi na magkakasama, mas masaya rin naman magkwentuhan sa biyahe, mas nakatipid pa tayo sa parking spaces. At pangatlo, mayroon tayong mga assigned na marshals at security personnel na pwedeng mag-guide kung saan kayo pwede pumarada ng maayos. Pakiusap lang natin ng cooperation para hindi tayo magkaroon ng mga obstruction ganyan sa loob o sa labas ng campus. Isinama talaga natin yan sa ating online registration form. Yung mga taong magdadala ng sasakyan, tinatanong natin para malaman din namin ma-assess kung dadating yung maraming kailangang reserbahan ng parking space. Gusto lang natin gawing malinaw sa lahat, no? Yung pagsagot ng tanong dun sa kung magdadala ng sasakyan o hindi naman siya guarantee na mayroon kaming may i-reserve na parking spot para sa kanila. Pero napakalaki ng maitutulong sa ating committee. Bakit? Dahil sa pamagitan ng mga sagot na yon, makakuha kami ng estimate kung gaano karaming sasakyan yung dadating sa Victoria, sa Calapan, sa Bungabong. Basehan lang para makapag-assign ng sapat na bilang ng traffic marshals, makahanap din ng mga alternative parking sites sa paligid ng campus kung sakaling mapuno yung nasa loob. Masiguro din na hindi magkakabolbol yung traffic, lalo na sa oras ng parada. Kaya pakiusap sa lahat na maging tapat tayo sa pagsagot sa registration form. Ayan. So, tama naman yun, sir, no? Kasi ito ay ating Grand Alumni Homecoming. So, we are really expecting na magsa-surge yung tao sa atin. Of course, mga sasakyan. So, we are just planning ahead. So, sir, kung may iba pa pong mga tanong na hindi natin nasagot ngayon, sino po ba ang pwede nilang i-contact para sa mga concerns and clarifications? Ikaw na. dahil alam natin na maraming susulpot na katanungan, lalo na pagkatapos nitong live natin. Habang papalapit yung homecoming, bukas naman po ang ating mga communication para sa lahat. Para sa inyong mga concerns at clarifications, maaari kayong mag-reach out sa mga sumusunod. I-message lang po kami sa ating Minso official FB page. Kayo sila pala yon sa information office. May mga sasagot naman sa kanilang mga chats at magpo-post ng mga frequently asked questions. Yan. Okay. Ganun din sa ating FB group, maaari kayong mag-post doon ng inyong mga tanong. So sasagutin naman natin 'yan hangga't makakaya natin. Yung FB group kasi dapat interactive community siya para sa ating lahat. Para naman sa mga formal na concerns, maaari kayong mag-email sa alumni@minsu.edu.ph, lalo na sa ating mga alumni na nasa ibang bansa o yung mga may special coordination para sa kanilang mga batches. Maaari rin kayong direktang makipag-ugnayan sa inyong mga alumni officers, ma-elect nating batch representatives. Sila yung direktang tulay para sa mabilis na at personal na information. Siyempre, kung kayo naman ay malapit lang sa mga campuses o kaya mapadalaw sa campus, pwede rin kayong bumisita sa ating Alumni Relations Office sa bawat campus natin, sa Victoria, sa Calapan, sa Bungabong. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Walang maliit o malaking concern dahil ang gusto natin maging kampante, handa, saka excited ang lahat sa inyong pag-uwi.
Ayan. So, sir, mukhang handang-handa na talaga tayo sa ating Sana nga. Grand Alumni Homecoming. So, yan po. Kung meron pa naman po kayong ibang mga katanungan tungkol sa event na ito ay pwede po kayong mag-message sa ating official Facebook page. And kagaya ng sabi ni sir, pwede naman po sa akin. We will do our best para ma-accommodate yung inyong mga inquiries tungkol sa event na ito at para ma-redirect din kayo sa mga tamang tao. And aside from that, meron tayong FB group na pwede nyo pong pagtanungan. So, kung meron po kayong mga tanong, wag po kayong mahihiyang lumapit. And now, sir, bago tayo magtapos ng episode natin, I think it's time. So, ano nga ba yung laman ng ating mystery box? And sa point po na ito ay hindi na kami tatanggap ng mga guesses sa ating comment section. Kaya, sir, ready ka na ba? Ano ba to? Ibabato sa ano? So, ano ba ang laman ng ating mystery box? So, let's give the honor to our guest para i-reveal kung ano ang laman ng ating mystery box. So, ano ba ang laman nito? Siyempre, ang laman ng mystery box natin ay fresh lavender breeze. Isang kandila. So, yun po. Ang laman ng ating mystery box ay kandila. So, Minsuans, maraming salamat po sa inyong mga guesses. Production team, pakisilip naman po. Meron bang tamang sagot dyan? At yan nga, ang nanalo sa ating Mystery Box Challenge ay walang iba kundi si Mr. Michael Daven Hugno. Kasi siya yung unang nag-comment ng kandila. So, congratulations, sir. Paki-message na lang po ang ating Facebook page para sa mga instructions kung paano nyo makukuha ang inyong prize. And Sir Jam, bago tayo magtapos, any final message po para sa ating mga alumni na alam ko, super excited para sa ating programa? Yeah, salamat sa inyo sa lahat ng aking mga kapwa alumni mula sa pioneers natin noong MINA, CSAT or BSF days hanggang sa MINSCAT era hanggang ngayon ay Mindoro State University na tayo. Ito na yung pagkakataon nating muling magtagpo. Ang panawagan ko lang sa inyo, uwi na tayo. No? Huwag nating tingnan ng ating pag-uwi bilang isang simpleng celebration lang. Yung pagbili ng official shirt at yung paikilahok ninyo sa ating mga programa ay hindi lang basta pambili ng tela o pagkain. Ito ay isang investment para sa ating kinabukasan bilang isang samahan. Gusto rin nating iwanan ito bilang isang legacy na ang bawat Minsuan ay may tahanan na babalikan sa loob mismo ng ating university. Yung lahat ng ating ginagawa, ulitin ko, made for the alumni, by the alumni. Higit sa lahat, all in the name of the alumni. Suportahan po natin ang ating university at ang ating mga alumni associations. Kaya markahan nyo na po, ulitin ko yung mga petsa natin, June 20 sa Calapan, August 22 sa Victoria, at September 19 sa Bungabong. Kita-kits tayo with our batchmates. Ipakita natin ang lakas at pagkakaisa nating mga Minsuan. Balik Minsu na tayo. Ganun din, sa tamang pagkakataon ay sisimulan po nating i-launch ang ating Gawad Alumni para ma-recognize naman natin yung ating mga alumni. At bago ko makalimutan, may isa pa tayong special highlight na dapat ninyong abangan. Yun nga, yung Gawad Alumni, ila-launch natin yan. Hindi lang tayo magsasama-sama para magsaya. Gusto rin nating bigyang pugay at kilalanin yung mga natatanging alumni na nagbigay ng karangalan sa ating alma mater at sa iba't ibang larangan. Ito ang paraan natin para magsabi na proud kami sa inyo, Minsuans. Yan. Kaya sa ating mga alumni associations, ang mga deans at batchmates, sa iba pang stakeholders, ihanda nyo na yung inyong mga recommendation dahil yung Gawad Alumni, ipropose natin yan para makilala yung galing natin at isang malaking karangalan para magpatunay na ang dugong Minsuan ay tunay na malakas. Ayan. So, once again, Sir Jam, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng time para ma-share sa ating mga alumni itong ating programang ito. And tama naman nga yung sabi ni Sir Jam, para sa ating mga alumni, uwi na po tayo. So, mga Minsuans, ang Grand Alumni Homecoming ay hindi lamang isang reunion. Ito ay pagbabalik sa pinagmulan, pagbabalik dun sa mga tao na naging bahagi ng ating kwento, at pagbabalik sa tahanang minsang humubog sa ating mga pangarap.
Kaya wag po kayong magpaiwan, mag-register na, itag ang inyong mga batchmates at magkita-kita tayong lahat sa Grand Alumni Homecoming. Paalala po, huwag kalimutang sundan ang ating official na social media pages upang hindi kayo mahuli sa mga pinakabagong balita at anunsyo. Bisitahin lamang ang aming website www.minsu.edu.ph at i-follow and i-like ang aming Facebook page, Instagram at YouTube channel at The Minsu Official. Muli po, ako si Maricar Jose. Linking Voices, Weaving Stories. This is Minsu TV Campus Connect. Magandang araw, Minsuans! Raise your voice throughout the land. We have been Sioux forever. Bring the truth and wisdom forth. For a yielding spirit soar. A humble few to tell the land. Wishing all the world could share. It's our goal to shape and teach, every willing arms to reach. We have planted all the seeds, and the yield are all our dreams, reaching with our might even through